Noong 1904, dumating ang New York Fire Department sa Manhattan Adventurers Society dahil sa isang silid na naglalabas ng maraming usok. Gayunpaman, nang dumating ang mga bumbero, ang usok ay sinipsip pabalik sa loob. Hinawakan ng isa sa mga lalaki ang pinto at nagsimulang magyelo ang kanyang kamay, kaya kinailangan siyang hilahin ng mga kasama. Pagkatapos ay sinira ng mga bumbero ang pinto at nagulat sila nang makita ang napakaraming nagyelo na bangkay at yelo sa lahat ng dako habang tumutugtog ang hindi maunawaan na wika mula sa phonograph. Sa gitna ng matutulis na yelo, isang misteryosong figurang nakasuot ng armor ang may hawak na orb na naglalaman ng sinaunang evil. Nang subukan ng mga bumbero na kunin ito, bumukas ang orb at nadurog ang lahat ng katawan. Sa loob ng orb, kumikinang ang pares ng mga mata na may masamang hangarin. Sa kasalukuyan, si Kali, ang kanyang asawang si Gary, at ang kanilang mga anak na sina Phoebe at Trevor ay lumipat sa New York mula sa Somerville upang maging full-time na Ghostbusters, nanghuhuli ng masasamang espiritu. Si Kali ay anak ng isa sa mga dating miyembro ng koponan ng Ghostbuster, kaya naging trabaho na ito ng pamilya. Isang nakakatakot na espiritu ang nakatakas mula sa imburnal at nagdulot ng gulo sa buong Manhattan, kaya sinimulan itong habulin ng bagong koponan sakay ng kotse habang ang isa pang sasakyan ay tinamaan ng takip ng imburnal. Inilabas nila ang espesyal na upuan upang mabaril ni Phoebe ng proton blaster ang multo, ngunit dahil sa pagmamaneho ay hindi siya makaasinta ng maayos kaya nasira ang iba't ibang mga gusali. Nang makalapit sila, naglabas si Trevor ng isang remote control trap, ngunit hindi pa rin ito sapat para mahuli ang multo kaya gumamit na sila ng drone trap. Ginabayan ni Kali ang drone patungo sa multo at matagumpay itong nahuli. Nagdiwang ang pamilya at na-distract si Gary, dahilan para mawalan siya ng kontrol sa sasakyan at bumangga sa hanay ng mga bisikleta sa lungsod. Ni-record ng mga tao sa kalye ang lahat gamit ang kanilang cellphone at sa lalong madaling panahon ay lumabas sa balita ang ginawa ng koponan. Ang pinsalang idinulot nila ay nakita sa negatibong paraan, kaya tinawag ni Mayor Peck ang koponan sa kanyang opisina para pag-alitan sila sa ginawa nila sa lungsod at sa pagsama kay Phoebe, na menor de edad pa. Pagkaraan, bumalik ang koponan sa punong tanggapan, ang parehong opisina kung saan nagtatrabaho noon ang mga dating Ghostbusters. Naalala ang mga banta ng alkalde, nagpasya sina Kali at Gary na dapat magkaroon ng normal na buhay si Phoebe at pinaalis sa koponan. Hindi ito matanggap ni Phoebe ngunit hindi nila pinansin ang kanyang mga reklamo. Pagkatapos ay inilagay ni Gary at Kali ang multo sa containment unit, ang kulungan ng mga multo, na naging mas mahirap kaysa karaniwan ngunit hindi nila alam kung bakit. Sa kabutihang palad ang ilaw ay naging berde, ibig sabihin ay matagumpay na naipasok ang multo. Samantala, si Ray mula sa lumang Ghostbuster team at si Podcast ay may online na palabas. Gamit ang horoscope, sinusukat nila ang espiritual na enerhiya ng mga pang-araw-araw na bagay upang subukang makahanap ng koneksyon sa kabilang buhay. Dinala ng isang babae ang relo mula sa yumaong asawa, ngunit walang nakita si Ray at binasag lang ito ni Podcast gamit ang martilyo. Nang maglaon, nang bumisita si Phoebe, natuklasan niya na ang kanilang tindahan ay may grupo ng maliliit na nilalang na kilala bilang Marshmallow Men na tumatakbo sa silid. Para sa kanya ay cute sila, ngunit si Podcast ay nabalisa habang ipinapaliwanag na sila ay mga salot. Biglang pumasok sa shop si Nadim at nang makita ang dala niyang kahon ay tumakbo sa takot ang lahat ng Marshmallow Men upang magtago. Ang kahon ay may laman na mga antigong bagay na gustong ibenta ni Nadim at agad na na-curious si Ray tungkol sa orb, napansin ang mga simbolo dito. Ginamit niya ang horoscope, ngunit ang enerhiya na inilabas ng orb ay nagdulot ng pagyanig na sumira sa device at nag-trigger ng maikling lindol. Ang nagyayelong enerhiya ay makikitang gumagalaw sa kalye at kalaunan ay tumama sa dingding na kinalalagyan ng multo. Agad na binili ni Ray ang orb at nagmamadaling umalis si Nadim dala ang pera. Napansin ang apoy sa food cart sa labas na biglang lumaki kaysa karaniwan ng walang dahilan. Sa punong tanggapan ng Ghostbusters, nakita ni Gary ang pinsala sa dingding at tinawagan si Janine, ang sekretarya ng naunang koponan, na nangakong magpapadala ng eksperto upang suriin ito. Sa itaas na palapag, napansin ni Trevor ang ilang berdeng slime na tumutulo mula sa bubong at pumunta sa attic para mag-imbestiga. Nakakita siya ng tumpok ng walang laman na balat ng pagkain na gumagalaw habang natutulog ang isang nilalang sa ilalim, kaya tiningnan niya ito ng malapitan at laking gulat niya nang makita si Slimer, na tumalon at lumipad palayo kay Trevor at tumakas sa pamamagitan ng pagdaan sa dingding.
Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ang koponan ng alerto tungkol sa multo at umalis para sa misyon, ngunit tumanggi silang isama si Phoebe. Pumunta siya sa parke para maglaro ng chess mag-isa, ngunit biglang gumalaw ng kusa ang piraso ng chess. Lumitaw ang multo na nagngangalang Melody, at ang hugis nito ay parang apoy dahil namatay siya sa apoy. Habang naglalaro sila, inamin ni Melody na napakababa ng tsansa na makatawid siya sa kabilang buhay dahil mayroon siyang hindi pa natatapos na gawain. Kinabukasan, dumating ang parabiologist na si Lars upang tingnan ang nasirang pader, at nang umalog ang unit, nakumpirma nilang sinusubukan ng mga multo na makalabas. Dinala ng lumang Ghostbuster na si Winston ang orihinal na disenyo ng containment unit na nilikha ng yumaong ama ni Callie. Napagpasyahan nila na ang unit ay nauubusan ng espasyo pagkatapos ng 40 taon na pag-iipon ng spiritual waste. Ipinaalam din sa kanila ni Winston na ang pagsabog na naging sanhi ng lindol ay lumikha ng bitak na maaaring maging daan sa kabilang buhay. Dahil hindi na magtatagal ang gusaling ito, dinala ni Winston ang koponan sa lihim na lab kung saan pinapanatili niya ang Paranormal Research Center. Nagtitipon dito ang lahat ng uri ng mga siyentipiko upang pag-aralan ang mga nangyayaring kababalaghan. Muling nakita ni Trevor ang kaibigan niyang si Lucky, na nagtatrabaho din doon. Sa tuwing nakakahanap si Ray ng mga bagay na may supernatural energy, ipinapadala niya ito sa lab, at inilalagay ito ni Lars sa makina na naghihiwalay sa multo mula sa bagay. Gamit ang orihinal na disenyo bilang gabay, nakagawa din sila ng mas malaking container unit, kaya kailangan nilang simulan ang paglipat ng mga multo mula sa punong tanggapan sa pamamagitan ng trap. Hindi lahat ng mga multo ay ikinukulong sa unit, ang ilan sa kanila ay nasa mga espesyal na selda para sa karagdagang pag-aaral. Si Phoebe ay nabigla sa bungo habang si Gary at Callie ay napaatras ng may sumukang multo sa salamin. Mayroon ding espiritu na tumalon mula sa device patungo sa isa pang device. Maya-maya sa gabi, ang koponan ay nakakuha ng isa pang misyon at umalis na wala ulit si Phoebe. Sa sandaling iyon ay may tumawag na pangalawang emergency, kaya kumilos sina Phoebe at Podcast para ayusin ito na hindi alam ng mga nakatatanda. Nakarating sila sa restaurant at natuklasan ang multo na si Melody, kaya hindi nangahas si Phoebe na bumaril. Agad na tumakas si Melody at huli na ng kumilos si Phoebe, dahilan para masira ang bintana. Samantala sa lab, sina Lars at Lucky ay nagtatrabaho sa mga object ni Ray. Nang ilagay nila ang orb, ang lahat ng multo sa mga selda ay nakaramdam ng pagkabalisa. Nabigo ang makina na alisin ang espiritu at biglang nakaranas ng power surge ang lab. Ang ilan sa mga bintana sa selda ay nasira at ang mga multo ay nagsimulang kumilos upang tumakas, ngunit sa sandaling iyon ay naayos ni Lars ang power at bumalik ang lahat sa normal. Pagkatapos ay hinawakan niya ang orb, ngunit bigla na lang nagyelo ang kanyang kamay. Binitawan ni Lars ang orb bago siya mawalan ng kamay. Ilang sandali pa, binisita ni Melody si Phoebe sa kanyang silid. Ipinakita sa kanya ni Phoebe ang paligid at muntik ng hawakan ni Melody ang containment unit ngunit huminto siya sa tamang oras. Patuloy din ang paglalaro ni Melody sa hawak na posporo, kaya ipinaliwanag ni Phoebe na iyon ang bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Lumalabas na ang posporo na ito ang nagsimula ng apoy na pumatay sa kanyang pamilya. Sa lab, naglabas ang orb ng nagyayelong pagsabog na tumama muli sa unit at namatay ang kuryente sa lungsod. Ang pagsabog ay gumagalaw malapit kay Melody, na nagsabing siya ay nagtatrabaho ng mabilis sa abot ng makakaya ngunit mukhang nag-aalangan na gamitin si Phoebe para sa plano. Kinabukasan, naglagay si Trevor ng bitag sa attic at tinakpan ito ng junk food bago nagtago na may nakahandang proton blaster. Lumabas si Slimer upang kumain, ngunit bago ito mabaril ni Trevor, isa pang lindol ang tumama sa lungsod. Nagmadali ang koponan sa containment unit at nakakita ng malaking butas sa dingding at yelo sa buong lugar. Pagkatapos, bumalik ang koponan sa lab at nalaman na ang orb ay nagyayelo din. Hinawakan ito gamit ang tool, at inilapit ni Lars ang orb sa Marshmallow Man, na nakaramdam ng labis na pagkaakit dito kaya't dumikit sila sa bintana. Nakokontrol ng orb ang isip ng mga multo, pinagyayelo din nito ang ilang partikular na device kapag napakalapit nito. Desperado para sa karagdagang impormasyon, pinuntahan ni na Lucky, Trevor, at Lars si Nadim, na nagdala sa kanila sa espesyal na silid ng kanyang lola. Mayroong maraming mga antigo doon, tulad ng ilang kakaibang mga sungay at baluti mula sa simula. Napagtanto ni Lars na lahat ng bagay sa silid ay gawa sa tanso, na maaaring magkulong ng mga multo.
Nang gamitin ng tatlo ang horoscope kay Nadim, malakas ang reaksyon, kaya dinala nila siya sa lab. Matapos ikonekta si Nadim sa makina, tinanong siya ng naunang Ghostbuster na si Peter. Bigla niyang binato si Nadim ng panulat, na nagalit at naging sanhi ng paglaki ng kalapit na apoy. Habang nagpapatuloy ang pagtatalo at naghagi si Peter ng higit pang mga panulat, lumaki ang galit ni Nadim at gayon din ang apoy, na nangangahulugang mayroon siyang kapangyarihan na kontrolin ang apoy. Samantala, sinuri ni Podcast ang video na kinunan niya sa lab at natuklasan ang kakaibang sinaunang wika na lumabas sa orb. Siya, si Phoebe, at Ray ay nagpasya na kumonsulta sa eksperto at umalis sakay ng bike ni Ray. Pumunta sila sa New York Public Library at nakipag-usap sa scientist na nagsalin ng mga salita mula sa video habang ipinapakita sa kanila ang nakaukit sa lumang libro. Ilang siglo bago nito, humingi ng tulong ang Haring Baliw sa kapangyarihan sa isang makapangyarihang nilalang na tinatawag na Garaka, na may planong magdala ng bagong panahon ng Ice Age. Ang mga ninuno ni Nadim ay isang pangkat na kilala bilang Fire Masters, na ginamit ang kanilang kakayahan upang ikulong si Garaka sa orb at ninakaw ang mga sungay na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Kapag nakalaya si Garaka, mararanasan ng New York ang nakamamatay na lamig, na papatay sa mga tao. Ipinakita rin sa kanila ng scientist ang ilang mga wax cylinder na may mga lumang recording, kabilang ang isa mula sa Manhattan Adventurers Society. Ang grupong iyon ay dating mahilig magnakaw ng mga relic at maraming taon na ang nakalipas ay sinubukan nilang buksan ang orb, na ikinamatay nilang lahat. Narinig ng grupo ang record at nahanap ang parehong mga salita mula sa video. Biglang nagsimulang manginig ang cylinder at tumalon ang multo palabas ng makina para pumunta sa basurahan, na nagsimulang tumakbo sa paligid ng library. Sinimulan ng koponan na sundan ito at nang maglakad si Ray sa gitna ng mga istante, hinarang siya ng parehong multo ng library noong 80s. Sinundan ng grupo ang multo sa labas at nakitang nakapatong ito sa rebulto ng leon. Sinubukan ni Ray na abutin ito, ngunit biglang gumalaw ang leon dahil umalis ang multo sa basurahan upang lumipat sa estatwa. Habang nagtatakbuhan ang mga tao sa gulat, kinuha ni Phoebe ang proton blaster mula sa bisikleta at binaril ang leon, dahilan upang sumabog ito. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ni Peck na isasara na niya ang Ghostbusters, na matagal na niyang gustong gawin. Sinubukan ni Phoebe na magprotesta, ngunit sinabi ni Peck na isasara ito o mapunta sa bilangguan. Sa gabi, ang koponan ay bumalik sa punong tanggapan at natuklasan na ang lahat ng kanilang kagamitan ay kinuha ng pulisya. Habang nakikipagtalo si Phoebe sa kanyang mga magulang, ipinakita ni Ray kay Nadim ang pinsala sa containment room at sinabi sa kanya na siya ang susunod na Fire Master, kaya kailangan niyang simulan ang pagsasanay upang iligtas ang mundo. Ang unang pagsasanay ay ang paglipat ng apoy mula sa lighter patungo sa kandila. Habang iginagalaw ni Nadim ang kanyang kamay, gumagalaw din ang apoy, ngunit wala pa itong gaanong nagagawa. Samantala, pumunta muli si Phoebe sa parke at nakipagkita kay Melody. Nag-usap ang mga babae at nagbonding, kaya inamin ni Phoebe na gusto niyang maging multo, na nagbigay sa kanya ng ideya. Pumunta sila sa lab at pumasok si Phoebe sa makina, pagkatapos ay ini-activate ito ni Melody upang pansamantalang ihiwalay ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Ang pamamaraan ay gumana, ngunit humingi ng paumanhin si Melody at mukhang malungkot. Lumalabas na nagtatrabaho siya para kay Garaka, na hindi makontrol ang mga buhay na nilalang, mga multo lamang. Dahil kailangan niya ng buhay na tao upang buksan ang orb, ngayon ay maaari niyang kontrolin ang multo ni Phoebe para sabihin sa kanya ang mga salita. Ang multo ay konektado pa rin sa kanyang katawan, kaya inuulit din nito ang mga salita at nagsimulang bumukas ang orb habang ipinaliwanag ni Melody na kailangan niyang gawin ito dahil ito lang ang kanyang pagkakataon na makita muli ang kanyang pamilya. Hindi nagtagal ay naghiwalay ang orc at isang malalim na kadiliman ang sumakop sa silid. Lumitaw si Garaka at sinabing wawasakin niya ang mundo habang ang multo ni Phoebe ay napilitang bumalik sa sarili niyang katawan. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Lucky at sinubukang magpaputok ng proton blast kay Garaka, ngunit mabilis siyang nag-freeze at nabasag ang daluyan bago nawala. Habang ang natitirang bahagi ng koponan ay dumating upang palayain si Phoebe, si Garaka ay pumasok sa tindahan sa gusali ni Nadim at pinagyelo ang clerk hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay pumunta siya sa apartment ni Nadim, kung saan kinuha niya ang kanyang mga sungay. Sa sandaling naisuot niya ang mga ito, nabawi niya ang kanyang tunay na anyo at lahat ng kanyang kapangyarihan. Di nagtagal,
Lumitaw ang madilim na ulap sa ibabaw ng lungsod at nagsimulang magyelo ang buong lugar, na nagdulot ng paglitaw ng matutulis na yelo upang sirain ang mga ari-arian at patayin ang mga tao ng walang awa. Parehong nagtipon ang mga luma at bagong koponan ng Ghostbusters sa punong tanggapan upang talakayin ang mga ideya at ipinakita ni Nadim ang kanyang pagsasanay, ngunit hanggang ngayon ay mga basic lang ang kaya niyang gawin. Sa kabutihang palad, si Lars ay may ilang kagamitan sa kanyang van, kaya ang koponan ay nagsimulang maghanda upang lumaban habang binibigyang diin ni Lucky na hindi sapat ang kanilang mga armas kung isasaalang-alang ang nangyari sa lab. Naalala ni Phoebe na ang tanso ay maaaring pangkulong sa mga multo at ang orb ay ginawa gamit ang tanso, kaya sinimulan niyang tunawin ang ilang tanso upang palakasin ang kanyang sandata. Sa bubong, nakita ni na Trevor at Lucky ang tricycle na gumugulong mag-isa sa kalye, kaya naisip nila na ito ang possessor ghost na nakatakas mula sa lab at nagmamadaling bumalik sa loob. Habang lumalala ang bagyo sa labas, tumama ang tricycle sa pinto, dahilan para matanggal ang mga bisagra nito. Ang pulang ilaw na kumakatawan sa possessor ay tumama sa Ghostbusters sign at nahulog ito bago pumasok sa loob at sinaniban ang kotse. Umatras ang sasakyan at lumayo ang lahat sa tamang oras. Pumasok si Lars sa isa pang silid dahil nakarinig siya ng ingay, ngunit isa ito sa maliliit na multo mula sa lab, na bumaril kay Ghost sa mukha. Ang pulang ilaw ay mabilis na umalis sa kotse sa pamamagitan ng paglipat sa eroplanong papel, pagkatapos ay tumalon ito sa proton pack ni Lucky. Itinaas nito ang blaster at sinubukang barilin si Trevor, ngunit itinulak siya ni Gary palayo at ginamit ni Nadim ang kanyang kapangyarihan upang baguhin ang direksyon patungo sa labas ng bintana. Dinurog ni Podcast ang proton pack gamit ang martilyo at tumalon ang multo upang lumipat sa pizza, ngunit bigla na lang itong nilamon ni Slimer. Sa sandaling iyon ay nagsimulang sakupin ng yelo ang gusali ng punong tanggapan. Pumunta si Phoebe sa silid ng unit at hinanap si Melody, na nanumpa na ayaw niyang masaktan ang sinuman at gusto lang niyang makita ang kanyang pamilya. Galit na galit, ipinakita sa kanya ni Phoebe na walang makakatulong sa kanya na tumawid, tanging siya lang ang makakatulong sa sarili niya. Pagkatapos sa wakas ay dumating si Garaka at ang pintuan sa harap ay hinarangan niya ng mas maraming matulis na yelo. Habang nagsisimulang yumanig at naghiwa-hiwalay ang gusali, sabay na pinaputok ng mga Ghostbuster ang lahat ng kanilang proton blaster, ngunit pinagyelo ni Garaka ang lahat ng daluyan sa loob ng ilang segundo. Biglang lumitaw si Nadim na nakasuot ng Firemaster armor at sinubukang gamitin ang lighter para magpatawag ng apoy, ngunit hindi ito gumagana, naubos na ang lahat ng likido dahil sa pagsasanay. Kinuha ni Garaka ang lighter at sinira ito bago gumawa ng pagsabog na lumikha ng bangin sa sahig at ikinulong ang lahat gamit ang mas maraming matulis na yelo. Pagkatapos ay binigkas ni Garaka ang isang orasyon upang palabasin ang lahat ng mga multo mula sa unit, na gumawa ng malaking pagsabog ng enerhiya sa kalangitan. Ang lahat ng mga multo mula sa unit ay tumakas at nagsimulang gumala sa lungsod, ngunit hindi na makita ni Phoebe si Melody. Nagmamadali siyang umakyat at pinaputok ang kanyang blaster kay Garaka, na hindi ma-freeze ang reinforced blast na ito kaya binaril niya ng yelo si Phoebe. Agad na nag-freeze ang babae at sinubukan ni Garaka na kunin ang kanyang kaluluwa, ngunit sa sandaling iyon ay muling lumitaw si Melody at sinindihan ang kanyang huling posporo. Ngayon, si Nadim ay maaaring lumikha ng pabilog na apoy na ibinato niya kay Garaka, at ang malakas na init ay tumunaw sa yelo sa silid, at napalaya ang lahat. Muli siyang pinaputukan ni Phoebe ng blaster at nahirapan siyang tumayo dahil sa sobrang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, kaya tinulungan siya ng kanyang pamilya na hawakan ito. Habang nananaig ang pinagsamang pagsisikap ng reinforced blast at ang fireball ni Nadim laban kay Garaka, si Podcast ay nagmamadaling pumunta sa kotse at pinakawalan ang drone trap. Gayunpaman, ang mga Marshmallow Men ay nakatakas din sa lab at ginulo siya, na naging dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa trap at nagawa ni Garaka na itumba ito. Napagtanto ng mga nakatatandang Ghostbusters na dahil inilabas ni Garaka ang lahat ng mga multo, wala nang laman ang containment unit. Tumakbo sila sa basement upang i-activate ito, at dahil sa pagtutulungan ng lahat, si Garaka ay kinaladkad papasok sa unit at ang ilaw ay naging berde, na nagpapatunay na ang masamang nilalang ay matagumpay na nakulong. Pagkatapos, ibinigay ni Melody kay Phoebe ang kahon ng posporo at nagpaalam bago tuluyang tumawid sa kabilang buhay. Lumabas ang koponan at natuklasan na ang lahat ng yelo ay natunaw. Dumating si Perk upang muli silang pag-alitan, ngunit ang lahat ng mga mamamayan ay nagpakita ng suporta at walang pagpipilian si Perk kundi makisama,
na nagpahintulot sa Ghostbusters na magpatuloy sa ngayon. Ngayon na gumagala sa lungsod ang lahat ng mga multo na pinakawalan ni Garaka, muling kumilos ang koponan upang simulan ang paglilinis. Sa kanilang paglabas, tinawag na tatay ni Phoebe si Gary sa unang pagkakataon. Nagtapos ang pelikula nang huminto ang tsuper ng truck sa gasolinahan, at ginamit ng makukulit na Marshmallow Man ang pagkakataon na nakawin ang kanyang sasakyan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.